magandang umaga sa ating pong lahat at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live streaming na ito. Nawa po ay kasama namin ang bawat isa, lahat ng masisipag na sumubaybay. Sa pong tunay na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat muli ay nabigyan niya tayo ng pagkakataon upang bigyan ng konting kapahingahan si Mar. Medyo lumuwag-luwag po tayo. Tayo po ay pumapasok na sa ika-4 na buwan ng ating tinatawag na community quarantine. At sa tagal ng ating quarantine, ay iba-iba na naging pangalan. Meron nung General Community Quarantine, merong yung E, ano ba yung E? Enhance, Community Quarantine. Meron ding Moderate Community Quarantine. At merong General Community Quarantine. Meron pang tinatawag na lockdown. At meron pang hard lockdown. Talagang hindi makakalabas ng mga bahay, yung mga tao. Yung kanila pong naranasan. Katunayan, sa takot nga ng ibang tao, meron pong isang barangay sa Quezon City yata yun, na yung kanya mismong mga kapitbahay, tsaka yung member ng barangay, itinotal lockdown yung kanilang bahay, Dahil pinaghinalaan siya na merong sakit na COVID-19. At sinarhan nila yung kanyang bahay. Tinakpan yung ingress at saka yung egress, yung labasan at saka pasukan. Ay ipinako nila yung buong mag-anak doon sa loob. Kahit may mga bata, At dahil doon, nagreklamo yung may-ari ng bahay at nademanda yung mga gumawa nun. Kita nyo yung nagagawa ng takot sa tao. Sipin nyo, hindi lang hard lockdown ang ginawa, talagang sinarhan yung bahay nung pinaghihinalaang merong COVID-19. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, hanggang ngayon, narito pa rin tayo. Kaya salamat po sa Kanya. Ang ating pong pangailangan ay tuloy-tuloy na Kanya pong binibigay sa lahat po sa atin. So ating pong tatalakayin ngayong umaga ay tungkol po sa pagiging parent, parenting. Alam niyo, nung araw po mga kapatid, nung panahon na wala pang computer, wala pang mga TV, puro radyo lang, yung mga magulang natin, natututo lamang sa paggaya doon sa kanila ring magulang. Wala pong standard na kaalaman kung paano patakbuhin yung kanilang sambahayan. Lalo na kung hindi po sila mga mananampalataya, hindi nila nabasa sa dyaryo, sa Bible. Meron pong instruction sa Biblia kung paano patatakbuhin ng isang tao ng tama yung kanyang family. Paano niya alagaan yung kanyang mga anak, paano itatrato yung kanyang mga anak. So, ating pong pag-usapan, ano ang mga katungkulan ng mga magulang sa pangunguna ng ama ng tahanan. Ito po'y prelude natin para sa Father's Day next week. Sa pagtataguyod sa kanyang pamilya. So, let us discuss the special duties incumbent upon parents. Ito po ay galing sa banal na kasulatan. Ano ba ang duty ng mga mag-asawa sa kanilang bahay? Ang ating pong talata ay mula po sa aklat ng Genesis, chapter 2, verse 24. At ang sabi po dyan, "Therefore a man will leave his father and his mother and cling to his wife, and they will become one flesh." Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin.
Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa amin pong pagkakataon na magsama-sama, bagamat hindi mukha, Diyos, magsama-sama sa pamamagitan ng live streaming. Dalahin ko po, Diyos, kayo po nawang mabigyan ng kalwalhatian sa gawain pong ito. Nawa po madama ng bawat isa na sumusubaybay dito po sa live streaming na ito, bagamat hindi po kami magkakasama physically, ay kasama ka namin, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming samutalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. So sabi po dyan, therefore a man will leave his father and his mother and cling to his wife, and they will become one flesh. Marami pong nakakasunod dito, pero marami rin pong hindi. Sa Pilipinas po kasi ay uso yung pag nag-asawa, nandun pa rin sa magulang. Wala pa rin sariling tahanan, walang sariling pamumuhay, kundi nandun pa rin. No? Pumipisan pa rin sa magulang nila, bagamat meron na silang sariling trabaho, hanap buhay, ay nandun pa rin. Sa isang banda, meron pong advantage, meron din pong disadvantage. So, hindi nasusunod yung sinasabi ng banal na kasulatan that a man will leave his father and his mother and cling to his wife. So, dapat umalis na tayo doon sa ating mga magulang at nag-uumpisa na tayong magtayo ng sarili nating family. So ano po ang responsibilidad? So when they become husband and wife, they will have to practice the following duties and responsibilities towards their children. So number 1, ano po sinasabi dyan? Parents are responsible for teaching their children about the Word of God. Ano po? Yan po ay very specific na dapat ang mga ama at ina ng tahanan, yung parents, ay tinuturuan ang kanilang mga anak ng salita ng Diyos. Ngayon, paano mo tuturuan ng iyong anak kung ikaw mismo ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos? So, ito po ay parang sinasabi sa atin, dapat kabisado natin yung salita ng Diyos at alam nating ituro. Sa Deuteronomy 6:6, let these words that I'm commanding you today be always on your heart. At sa 7, teach them repeatedly to your children. Talk about them while sitting in your house or walking on the road and as you lie down or get up. Tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kailan daw natin ituturo? Unang-una sinasabi dyan, teach them repeatedly. Paulit-ulit. Kukulitin natin yung ating mga anak tungkol sa salita ng Diyos. At kailan ituturo? Habang tayo daw ay nakaupo, magkakasama. Ito pong panahon ng pandemic ay napakagandang pagkakataon para ang family ay ituro ng ama't ina sa kanilang mga anak yung salita ng Diyos. Mahaba po ang oras kasi palagi tayong magkakasama sa bahay. So habang tayo nakaupo, magkakasamang nakaupo, ay ituro sa kanila. O halimbawa, tayo magkakasama, naglalakad, tinuturo pa rin sa kanila. At kapag tayo matutulog na, ganun pa rin. Kita nyo kung gaano kakulit ang kinakailangang pagtuturo sa ating mga anak ng tungkol sa salita ng Diyos. So while sitting, while walking, or when we lie down. Bago matulog.
Anong sabi sa Leviticus 10, verse 8? Then the Lord spoke to Aaron. At sa 10:9, you and your sons with you are not to drink wine. Ito pong instruction kay Aaron. Bakit po? Kasi sila po ay mga kauna-unahang pari na naglingkod sa Diyos. That is any intoxicating drink. When you enter the tent of meeting, that way you won't die. This is to be a perpetual statute throughout your generation. Tingnan po ninyo ang utos, ano ho? Kaya Aaron, sa mga kaparian nung araw, sila hindi kinakailangang uminom ng anumang uri ng alak. Ano po? Bawal. Anong parusa? Kapag sila'y pumasok doon sa tent of meeting, sa presensya ng Diyos, kamatayan. Ano? Hindi pwedeng nakainom, may papasok doon sa loob. No? Nakainom lang, kahit hindi lasing. Ano? Ngayon, ang dami pong nagdadrive na lasing. Kaya na-aksidente. Ano? Noong araw, sa mga kaparian, bawal ang uminom ng anumang klase ng alak. So, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos nang ikaw ay nakainom. At sabi niya sa 10, differentiate between what is sacred and common, and between what's unclean and clean. Dapat marunong kang mag-decide, ano ba yung tama ba yan o mali ba yan? Kapag ka tayo po ay nakainom na, at medyo may tama na, minsan yung ating desisyon ay hindi na tama. Lumalakas ng loob, kahit mali ang ginagawa, ay nagagawa pa rin. No? Meron po akong kilala nung araw, na kapag ka hindi nakainom, hindi makakapunta sa kanyang nililigawan. So, nanghihingi ng tapang doon sa alak. Meron pa kaming subject nung araw, nung college na public speaking. Iyon po yung English 4. At meron pong ugali yung aming profesor na binabalasa yung aming class card. Pagkatapos ang mabubunot, bigla kang tatawagin sa harap. O mag-speech ka dyan. Kahit ano. Sa dami ng mga klase ko na takot talaga, marami pong pumapasok ng nakainom. Para pag sila nabunot, ay malakas ang loob na magsalita sa harapan. Nangyayari po talaga yan, mga kapatid. At marami pong gumawa niyan. Number 2, Leviticus 10:11 pa pala. Teach the Israelites all the statutes that the Lord had commanded you by the authority of Moses. So, ang sinasabi na naman po dito, ituro mo sa lahat ng mga Israelita ang lahat ng mga iniutos sa kanila o sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng authority ni Moises. So, ito'y pagtuturo na naman po ng lahat ng mga inihabilin ng Diyos sa kanyang mga anak. Number 2, parents are also responsible for training their children on responsible living for God. So, responsable tayo sa pagtuturo sa ating mga anak ng salita ng Diyos, and then, responsable din tayo sa pagtitrain sa kanila ng responsible living. Responsableng pamumuhay. Ang sabi po sa Proverbs 22:6, train a child in the way appropriate for him, and when he becomes older, he will not turn from it. Ayon po sa pag-aaral ng mga scientifico, na madalas ko po mabanggit ito, yung pong bata, sa loob ng una hanggang ika-6 na taon, yung pong lahat ng kanyang natutunan doon ay napakalaga. Bakit? Mahirap na po niyang makalimutan. First 6 years ng buhay ng bata, kung ano ang naituro mo sa kanya,
Kung hindi ito appropriate, ay malas. O hindi malas, no? Mahirap. Sapagkat hindi siya natuto ng magandang pamumuhay. Kapag siya'y tumanda, mahirap na niyang makalimutan. At mahirap na ring maituwid yung kanya pong natutunang mali. So, sabi po dyan, train a child in the way appropriate for him. And when he becomes older, he will not turn away from it. So, hindi na niya makakalimutan yung tamang pamumuhay na ating pong itinuro. And Isaiah 38:19, the living, yes, the living, they thank you just as I am doing today. Fathers will tell their children about your faithfulness. So dapat po na ituturo din natin sa ating mga anak yung katapatan ng Diyos. Lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19, ng pandemic na ito, ay nararamdaman natin yung katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magpo 4 months na, pero tayo ay okay pa rin. Yung iba ay lumulusog, yung iba ay nangangayayat. Kagaya ko, medyo nangangayayat. Kasi nagsasawa na sa dilata. Sabi ko nga, kaya medyo nangangayayat. Sa Lamentations 2:19, ang sabi po doon, get up and cry aloud in the night, as the beginning of every hour. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Bakit kaya? Lift up your hands toward Him for the lives of your children who are fainting away at every street corner. So ano pong itinuturo ng Diyos dito? Ang sinasabi niya, iyak mo sa Diyos. Ipanalangin mo sa Diyos ang iyong mga anak. Kasi pag sila po'y nasa labas, hindi mo alam kung sino-sino ang kanilang nakakasalamuha dyan, Hindi mo alam kung sino ang kanilang nagiging barkada dyan. Kaya kinakailangan po talagang kasamahan natin palagi ng panalangin para sa ating mga anak. Lift up your hands towards Him for the lives of our children who are fainting away at every street corner. So, kinakailangan ng matinding panalangin. Number 3, parents are also responsible to provide for their children, especially when they are still young or helpless. So, duty po ng parents, ng ama't ina, na tayo ang mag-provide sa ating mga anak. Sa abot ng ating makakaya. Sabi po sa 2 Corinthians 12:14, now I'm ready to visit you for a third time, and I will not bother you for help. I do not want your things, but rather you yourselves. Children, ayaw. Children should not have to support their parents, but parents, their children. Totoo po yan, lalo na kung mga bata pa yung ating mga anak. Pero pagdating po naman ng araw na yung ating mga magulang ay medyo matanda na, wala na pong trabaho, retired na po, so hindi naman kailangang full support. Pero paminsan-minsan ay natutulungan din natin sila. Dahil nung tayo bata pa, tayo naman ay tuloy-tuloy na sinuportahan din ng ating mga magulang. And 2 Corinthians 12:15, yung susunod na talata, ayaw na. Ay, nagumana. So, 2 Corinthians 12:15, I will be very glad to spend my money and myself for you. Do you love me less because I love you so much?
Yung po sabi ni Apostol Pablo, ano ho? Pag dumalaw siya, kasi mga spiritual na anak po niya yung mga yon, dahil siya ang naging dahilan kung bakit sila ay tumanggap sa spiritual father na itinuturing, sabi niya, pag pumunta ako dyan, hindi ko kayo pahirapan. No? Dapat sapagkat hindi ang inyong mga pag-aari ang ninanais ko, kundi kayo mismo. Ano? So, yun po ang attitude ng isang mabuting ama. Siya po spiritual father. No? So, do you love me less because I love you so much? Yun po ang tanong ni Apostol Pablo. Number 4, parents are responsible for nurturing their children. Alagaan ang ating mga anak hanggang sa sila ay tumibay. No? Para sila ay matuto na mamuhay ng matatag pag sila ay nagkaroon na ng tamang pag-iisip. Pero pag bata pa, dapat inaalagaan natin silang mabuti. Ano pong sabi sa Efeso 6:4? Efeso 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up by training and instructing them about the Lord. So, may training, may instruction, gaya po para sa Panginoon. Si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo, ang tatay po niya ay si Jose. Ano pong trabaho ni Jose? Karpintero. Kaya si Jesus Christ ay isa ring karpintero. Bago siya magministeryo, ay isa siyang karpintero muna. At sabi po sa Colossians 3:9, Colossians 3:9. Ayaw pa rin. Ayan. 3:19. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. So, hindi lang po yung ating mga anak ang dapat minamahal po natin, pati rin yung ating mga asawa, yung ating asawa. Hindi mga asawa lang, isa lang. Baka isipin marami. Kaya isa lang. So, husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ano naman po ang utos sa mga children? Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord. So, give and take po yan. Hindi lang duties and responsibilities ng magulang, meron ding responsibility sa asawang babae, sa asawang lalaki, at meron ding responsibility ang mga kabataan, yung mga anak, para sa kanilang magulang. And Colossians 3:21, fathers, do not make your children resentful, otherwise they'll become discouraged. So, wag nating masyadong pahirapan din yung ating mga anak, At baka daw sila ay maging resentful pagdating ng oras, At sila po ay ma-discourage. Number 5, parents are to control over their children. Are to have control over their children. So, meron din pong disiplina dapat. Ang mga magulang ay dapat sila ang merong katungkulan para i-control yung kanilang mga anak, lalo na pagka bata pa. Pero pag nasa tamang edad na, bagamat wala tayong control sa kanila, pero at least yung ating pong mga naituro ay nandun pa rin. At yung mga children naman natin, kahit may edad na minsan, ay humihingi pa rin ng payo sa kanilang mga magulang. Kasi nakita nila pag naturuan sila ng maganda, hanggang sa pagtanda nila ay gusto pa rin nilang humingi ng payo sa ating mga magulang. 1 Timothy 3:4, he must manage his own family well and have children who are submissive and respectful in every way. Dapat maging magalang yung ating mga anak, nire-respeto ang kanilang mga magulang. Ano pang sabi sa mga ministers? 3:12,
Ministers must be husbands of one wife and must manage their children and their families well. Kapag tayo po'y naglilingkod sa Diyos, dapat po ay isa lang ang ating asawa. No? Husband of one wife and must manage their children and their families well. Number 6, it is the duty of all parents to love their children. Yan. Isa pong talagang tinuturo ng Panginoon na duty ng magulang ang mahalin ang kanilang mga anak. Gaano tayo kamahal ng Diyos na ating Ama sa Langit? Na siya nating example ng pagmamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, gaano po kamahal ng Ama yung kanyang anak? Mahal na mahal. Pero, ipinagkaloob niya upang tayo ay maligtas. Upang magkaroon ng dahilan para tayo ay mapatawad. Titus 2:4. They should encourage the younger women to love their husbands, to love their children. So, yung mga asawang babae, dapat po ay mahalin nila yung kanilang asawa at ang kanilang mga anak. Sa Luke 10:27, He answered, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And you must love your neighbor as yourself." So, hindi lang children, hindi lang asawa, lalong-lalo na yung Diyos ay dapat nating mahalin with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind. And you must love your neighbor as yourself. Number 7 po, how do you correct a child? Kapag ka nagkakamali yung ating mga anak, paano natin sila i-correct? Proverbs 13:24, whoever does not discipline his son hates him. Minsan po, dahil mahal na mahal natin yung ating mga anak, ayaw nating disiplinahin. Ayaw nating umiyak. Lalo na kung bata pa, ang kulit-kulit. But whoever loves him is diligent to correct him. Pag mahal mo talaga ang anak mo, i-correct mo yan. At sa Proverbs 19:18, sabi po dyan, discipline your son while there is still hope, but don't set your heart on his destruction. Kapag hindi mo po na-disiplina yung iyong anak habang bata pa, pagdating po ng panahon, distraction po yan. And Proverbs 22:15, a child's heart has a tendency to do wrong, but the rod of discipline removes it far away from him. So ano po yung rod of discipline? Pamalo. Yung aking apo ay merong, ang tawag doon, rod of discipline, Pamalo siya na nabibili sa kaya ko sa binili nung anak ko yun, na magaang lang siya. Pag ipinalo mo, medyo mararamdaman mo, masakit, pero hindi siya bumabakat. Walang marka. 3 years old pa lang yung apo ko, talagang alam na niya, Kapag kamali yung kanyang ginagawa, gusto mong palo, ayaw. So, takot na takot na agad, doon sa palo, sa disiplina. So, yan po ang sabi sa 22:13. Ano po sabi? Proverbs 22:13. Don't withhold discipline from a child. If you punish him with a rod, he won't die. Pag ang ating pong pagdidisiplina, pamamalo ay nasa tama, Pag kayo'y galit na, wag ko kayong mamalo. Kasi wala na akong kontrol yun. So mamalo kayo ng anak nyo pag bata pa, pero nasa tamang huwisyo pa rin kayo, Kasi mayroong magulang, wala na sa huwisyo, galit na bago mamalo. Hindi na po tama yun. Kasi kung saan-saan na tinatamaan yung bata, pwede tayo ma-demanda ng child abuse. So, dapat nasa tamang pag-iisip ka at tamang pagdidisiplina pa rin. So, do not withhold discipline. Huwag nating tigilan ng disiplina. At mamalo tayo nasa tamang pamamaraan. Nung bata po ako, ay naranasan ko po yan.
Yung pinadadapa ng nanay. Pag may nagawa kang kalokohan, dapa. Sa takot mo namang mapalo, ayaw mong dumapa. Dahil ayaw mong dumapa, pinapalo ka na. Imbis na isang tama lang yung tama mo, marami. Dahil sa ayaw mong dumapa. Pero pag dapa mo, isang palo lang. Yun lang pala yun. Isa lang. Pero dahil nga takot ka, ayaw mong dumapa. So dumadami tuloy. Ano? So ganun po ang disiplina ng magulang dapat sa anak. Nasa tama. So ano pong summary ng ating pong diniscuss? Unang-una, parents are responsible for teaching their children about the Word of God. Number 2, parents are also responsible for training their children on responsible living for God. Ano? Number 3, parents are responsible to provide for their children, especially when they are still young or helpless. Number 4, parents are responsible for nurturing their children, alagaan hanggang tumibay. Ano? Number 5, parents are to have control over their children. Number 6, it is the duty of all parents to love their children. And number 7, how do you correct a child? Para pa sa ating conclusion, mga kapatid, my brothers and sisters in Christ, parenting is not easy. Ano? Lalong-lalo na nung araw. Mabuti nga po ngayon, meron ng mga seminars, no? Parenting seminars. Kung nakadalo na kayo, no? Meron ng mga libro na pwedeng basahin. Pwede kang mag-research sa ating computer, sa internet, para matuto tayo kung paano ang tamang pagdisiplina sa ating mga anak. Kung paano ang tamang parenting. Ano? So parenting is not easy. In fact, it is harder than we often think. Kala ng iba, pag nakasawa, ganun-ganun lang. Ano? Napakadaling maging magulang. Mahirap po. But as Christians, we are commanded by God to do our best to let our children grow in the knowledge and practice of obeying God's Word. Ano po? We should do this not only through instruction, but by showing to our children how we live according to God's Word. In other words, we should show how to live by example. So, sa mga nanay at tatay, advance Happy Father's Day po sa bawat isa. To God be the glory. Let us all pray. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Diyos sa pagkakataong ito na muli pinagkaloob mo sa amin upang kami po ng aming mga kapatid ay magkita hindi man personal at mag-aral ng iyong salita. Dalayan ko Diyos, nawa po ang lahat ng sumubaybay sa gawaing ito ay napagpala ng iyong mga salita. Nawa po Panginoon, natuto kami kung paano i-handle ng tama ang pagpapalaki sa amin pong mga anak. Nawa po Diyos, Ikaw lamang ang nabigyan ng kaluwalhatian sa mga oras na ito. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, tuloy-tuloy na samahan mong bawat isa at tuloy-tuloy na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po, Panginoon.